Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, magnitude 6.4 na lindol yumanig sa Davao Occidental. Grupong tutol sa pagtatayo ng EDCA site sa Cagayan nagrally sa harap ng batasang pambansa. 10 milyong pondo kaloob ng COMELEC sa PCG para sa BSKE Security Ops. DOH kinumpirma na walang lockdown na naganap sa mga ospital. Supply ng plastic cards para sa driver's license sapat na. BTS Jungkook nakatakdang maglabas ng album sa Nobyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, naitala ang isang magnitude 6.4 na lindol na yumanig sa Sarangani, Davao Occidental nitong Miyerkules, dakong 7:21 ng gabi. Ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may lalim itong 135 kilometro. Mayroon ring naiulat na intensities ang lindol na umabot hanggang sa ika-5 intensity. Tinukoy na tectonic ang pinagmulan ng lindol, isang paggalaw na dulot ng aktibong fault malapit sa lugar. Dahil rito naantala ang ilang klase at trabaho sa probinsya upang suriin ang danyos na dulot ng mapaminsalang lindol. Sa kabilang banda, alinsunod sa pagpapaigting ng seguridad sa Pag-asa Island, nagpahatid ng suporta ang Kongreso hinggil sa mga layunin ng AFP sa bansa. Narito ang ulat ni Princess Castro. Upang mas mapaigting ang seguridad sa Pag-asa Island, nagpahatid ng suporta ang Kongreso hinggil sa mga layunin ng hukbong katihan ng Pilipinas. Pinasalamatan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pangunguna ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang defense support ng Kongreso para sa kanilang hukbo. Ito ay matapos ang naging pagdinig ng Kongreso hinggil sa pangangailangan ng bansa sa mga defense resources buhat ng pagbisita nila sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea kahapon. Kaugnay nito ay sinambit din ni Bronner ang kahalagahan sa pagprotekta sa isla kung saan ang Pag-asa Island ay isang representasyon ng soberanya at karapatan ng bansa. Inimbitahan naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Bronner na bumisita sa Isla ng Pag-asa upang masilayan ang mga makabuluhang pagbabagong naganap dito gaya ng transisyon ng dirt runway sa konkretong daan, pagkakaroon ng elektrisidad, malalawak na pasilidad at mas pinagandang daungan para sa mga mangingisda. Samantala, nabanggit naman ni Bronner na kasalukuyang nangangalap ng dagdag pondo ang AFP mula sa Kongreso na kanilang gagamitin sa pagpapaunlad ng mga infrastruktura at mga living conditions ng mga military personnel at lokal na residente rito. Dagdag pa rito, pinasalamatan din ni Romualdez ang AFP para sa kanilang dedikasyon at hindi matawarang pagseserbisyo upang mapanatili ang seguridad ng isla. Sa kabilang dako, nakitaan din ni Speaker Romualdez ng potensyal ang isla na ito ay maging resort dahil sa seguridad nitong taglay. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nakipagpulong nitong kamakailan si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco sa mga Filipino Brand of Service Excellence o FBSE trainers sa Boracay Island. Sa nasabing pagpupulong, ipinagmalaki ng Tourism Chief ang balita na nitong ika-5 ng Oktubre, ang DOT ay nakapagsanay na ng 73,602 frontline tourism workers para sa FBSE. Mas malapit sa 100,000 layunin nito ngayong taon. Dumami na ang bilang ng mga miyembro sa Pag-ibig Fund matapos ang partnership ng Pag-ibig at Transport Network sa bansa. Daniza Lopez para sa balita. Sa matagumpay na partnership ng Pag-ibig at ng mga nangungunang transport network sa bansa, ay naitala nito ang mahigit 13,000 delivery riders at drivers na miyembro ng Pag-ibig Fund.
Ang partnership ay naglalayong matamasa ng mga miyembro ang benepisyo ng ahensya gaya ng regular at MP2 savings, short-term cash loans, home loans at Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ikinagalak naman ito ni Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar kung saan ibinanggit niya na ang mga pagsisikap na ito ng ahensya ay parte ng pagbibigay aksesibilidad sa bawat Pilipino sa mga nararapat na benepisyo. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nagbigay babala ang DBM sa publiko matapos magkalat ang poser accounts ng sekretarya na si Amina Pangandaman. Daniza Lopez muli para sa detalye. Sa pagkalat ng posters ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman, nagpaalala ang departamento na iwasan ang pakikipagtransaksyon sa mga hindi beripikadong email accounts. Ang nasabing email account ng sekretarya na ginagamit sa panlilinlang ay ang amenaf.pangandaman@gmail.com. Inilinaw ng DBM na hindi gumagamit ang sekretarya ng hindi beripikadong email address para sa anumang pakikipag-ugnayan online. Kasalukuyan namang nakipag-usap na ang departamento sa mga otoridad para imbestigahan ang insidenteng panlilinlang. Matatandaang naglabas din ng abiso ang DBM noong Hunyo ukol sa mga fixers at scammers na magbibigay ng tulong kapalit ang pera. Hinikayat ng DBM ang publiko na maging mapanuri at alerto sa mga nakikita online at agad ipagbigay alam sa departamento ang mga ganitong insidente. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, nagprotesta ang grupong Peace for Development sa harap ng batasang pambansa dahil sa kanilang pagtutol sa pagtatayo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa Cagayan. Para sa detalye, narito si Francis Rio Dique. Hindi EDCA! Edukasyon! Hindi EDCA! Ito ang paulit-ulit na sinasambit ng grupong Peace for Development habang sila ay nagpoprotesta sa harap ng batasang pambansa dahil sa isyu ng pagtatayo ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites. Ayon sa grupo, ang mga EDCA sites na ito ay makakapagpalala lamang ng tensyon sa pagitan ng China at Amerika sa Asia Pacific. Imbis na pagpapababa ng presyo ng bigas, ng basic commodity, ang ginugugol ng ating pamahalaan ay itong mga EDCA sites na ang kanilang pinagtutuunan na kung saan hindi makakatulong sa mamamayan. Kaugnay ng issue sa EDCA, nananawagan din ng grupo na itigil ang panggigipit ng Kongreso kay Cagayan Governor Manuel Mamba na tutol rin sa mga EDCA sites. May mga nakaambang kaso po kay Governor Mamba right now na regarding po dun sa pag-ungkat niya ng EDCA, which is tinututulan namin yon kasi Matatandaang nitong Abril nagsimulang manindigan si Governor Mamba kung saan tinitignan niya na ang EDCA ay magsisimula lamang ng gyera sa Cagayan. Sa kasalukuyan, 2 EDCA sites ang planong itayo sa Santa Ana, Cagayan at sa Lalo Airport nito. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Bagamat nakalabas na ng bansa si Bagyong Jenny, isa na namang low-pressure area ang binabantayang makapasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Bagamat lumisan na ng bansa, magdadala pa rin ang pag-ulan ng trough ng Typhoon Jenny sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands. Habang patuloy naman na makakaapekto ang habagat sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at natitirang bahagi ng Ilocos Region. Susunod sa News Sports. QCPD humingi ng dispensa alinsunod sa aberya sa daloy ng trapiko sa Commonwealth. Korean National timbog sa Pampanga dahil sa kasong telecom fraud.
10 milyong pisong pondo kaloob ng COMELEC sa PCG para sa BSKE security operations. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang malaman ang dahilan sa likod ng iminumungkahing dagdag pondo ng Department of Agriculture at iba pang ahensyang kaugnay nito, dininig sa Senado ang mga plano nito para sa hinaharap at kung ano na nga ba ang mga epekto ng nakaraang mga programang napaglaanan ng budget ng pamahalaan. Narito ang buong detalye sa balitang hatid ni Jade Buhoy. Ang halos pagdoble ng pondong iminungkahi ng Department of Agriculture ay siniyasat sa Senado upang malaman ang layunin nito at ang epekto nito sa sektor ng pagsasaka sa bansa. Humingi ng paliwanag si Senadora Nancy Binay sa Department of Agriculture o DA kung bakit mayroong budget cut sa Philippine Carabao Center at National Dairy Authority kung mayroong problema sa supply ng gatas sa bansa. Dagdag niyang paano ito mapapalakas kung lalong pinapababa ang pondo habang nilalayo nilang pataasin ang supply ng dairy products sa 3%. Samantala, kwenestyon naman ni Senadora Cynthia Villar ang mga opisyal ng DA kung ano ang dahilan sa kabila ng pagmumungkahi ng ahensya ng karagdagang pondo na halos 100% para sa Navotas Fish Port kung magpapatuloy din naman ang reclamation sa mga port ng Maynila, kung saan hindi nagkaroon ng sapat na paliwanag ang mga opisyal nito. Bukod pa riyan, isang anomalya ani ni Senador Raffy Tulfo ang pagbili ng mga pataba sa lupa para sa National Rice Program na nagkakahalaga ng 230 milyong piso para sa ahensyang hindi magampanan ang tungkulin nitong mapabilis ang proseso. Aniya, dapat matagal na itong blacklisted sa mga proyekto ng DA ngunit patuloy pa rin itong ginagawaran ng mga proyekto. Sa kabilang dako, siniyasat ni Senadora Risa Hontiveros ang kaso ukol sa 3 malaking rice smuggler sa bansa matapos itong arestuhin. Sinambit din ni Hontiveros na maaaring mayroon pang mas malaking rice smugglers kung kaya talamak na lang ang kaso nito. Sa kabilang banda, ang mga farm school na malapit sa mga magsasaka ay iminungkahi ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Paliwanag niya na mas maiging nakasentro ang mga ito sa mga magsasaka at pagpapalawak ng kaalaman para mapalago ang sektor ng agrikultura. Ngunit binigyang diin din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na magdagdag na ng mga tauhan sa bakanting posisyon ng ahensya sa paglipat ng mga job order personnel at contract service personnel sa regular na posisyon. Dahil sa kasalukuyan, tumataas na ang mga bakanteng posisyon mula 3,400 hanggang 3,500. Sa mga talamak na issue ng smuggling, patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at mababang kalidad ng trabahong kinakaharap ng mga nasa laylayan ng sektor ng agrikultura, inaasahang may sagawa ng kagawaran at iba pang ahensyang kaugnay nito na maresolbahan ang mga ito hindi lang para sa pag-unlad ng sektor, kundi pati na rin sa ikabubuhay ng mga mamamayang magsasaka. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman, nagkaloob ang COMELEC ng 10 milyong halaga ng pondo sa Philippine Coast Guard o PCG na inaasahang magamit sa garantisadong seguridad para sa BSKE. Ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, magiging transparent ang PCG sa paglalaan ng pondo na aasahang magagamit para sa mga pangangailangan sa seguridad sa darating na halalan. Dahil rito, kumpiyansa ang COMELEC na magiging maayos ang proseso ng security operations, gayon din ang deployment ng mga election paraphernalia sa bansa. Upang masigurado ang seguridad ng tubig at epektibong irigasyon nito, lumagda ang National Irrigation Administration o NIA at Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Memorandum of Agreement kamakailan lang.
Ayon kay DENR Water Resource Management Office Undersecretary Dr. Carlos Primo David, mas paiigtingin nito ang mga inisyatibo ng gobyerno ukol sa sektor na ito at upang magkaisa ang mga water-related agencies sa layuning ito. Sa ilalim ng MOA na ito, magiging focus ng irrigation ng tubig, ang pag-generate ng kuryente, aquaculture, recreation, turismo at iba pa. Balitang pangkalusugan, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko laban sa kumakalat na mensahe na nagsasabing kasalukuyang naka-lockdown ng isang ospital dahil sa isang pasyenteng may COVID-19. Ayon sa ahensya, ang mensaheng ito ay mali at walang ospital ng DOH ang kasalukuyang nagpapatupad ng lockdown. Gayunpaman, lahat ng mga ospital ng DOH ay nananatiling fully operational. Samantala, nananawagan ng DOH sa publiko na maging mapagbantay sa pagbabahagi ng impormasyon at kumuha lamang ng mga balita at impormasyon sa kalusugan mula sa mga opisyal na platform ng DOH. Isa pang babala para sa publiko, kinumpirma ng DSWD na peke at hindi totoo ang scholarship program na kumakalat online. Ang nasabing programa ay kinakailangang magpalista online upang mabigyan ng 7,000 kada buwan. Inilinaw naman ng DSWD na walang link na ibinigay ang departamento at ipinaalala sa publiko na maging mabusisi sa pagkilatis ng mga beripikadong social media accounts. Isa pang mainit na balita, alinsunod sa nag-viral na video sa Commonwealth Avenue kahapon, nagbigay paumanhin ang Quezon City Police District Station 14, bunsod ng aberyang na idulot nito sa mga motorista. Para sa kabuuang detalye, narito si Princess Castro. Ipinagpaumanhin ng Quezon City Police District o QCPD Station 14 ang nakuha ng viral video sa westbound area ng Commonwealth Avenue kung saan nadawit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa paliwanag ng QCPD, ang insidenteng ito ay buhat lamang daw ng pagkalito at pagka-overreact ng mga pulis matapos makarinig na may paparating na VIP. Ang insidente ay nag-viral buhat ng nagdulot ito ng aberya sa naturang kalsada dahil sa pinahintong trapiko. Dahil dito, nanghingi ng paumanhin ng pulis na nadawit sa insidente at pinaliwanag na akala niya may dadaang VIP at nagawa ang pagpapahinto ng trapiko upang magbigay ng kortesiya. Kaugnay nito ay sinabi ni Police Lieutenant Colonel May Henio, Station Commander ng PS14, na habang iniimbestigahan ng naturang pulis ay pinag-utos na maalis muna ito sa pwesto. Dahil dito, siniguro rin ni Henio sa publiko na hindi na ito mauulit pa. Samantala, mariin namang itinanggi ng Vice Presidente na siya ang dahilan ng pagpapahinto ng mga sasakyan sa naturang kalsada pagkat sa Mindanao ang dako nito kahapon para sa selebrasyon ng Teacher's Day. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Arestado ang isang Koreanong matagal nang namamalagi sa bayan ng Mabalacat, Pampanga dahil ito'y matagal nang hinahanap sa South Korea dahil sa kasong telecommunications fraud. Ayon sa ulat ni BI Commissioner Norman Tansingco, ang dayuhan ay kinilala bilang si Kang Hee-woo kung saan siya'y nahuli matapos ang 5 taong manhunt at surveillance operation. Ang mga kasong kaugnay kay Hee-woo ay ang panluloko sa mga biktima na magbigay ng 1 milyong won o 700,000 dolyar. Sa kasalukuyan, idinagdag si Hee-woo sa listahan ng blacklisted sa bansa habang nasa kustodiya ng BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa ang dayuhan para sa kanyang deportation. Susunod sa News Force. Pilipinang nagnais maging mananayaw, viral na sa Europa dahil sa kanyang dance moves. Supply ng plastic card para sa driver's license sapat na. Paris 2024 Philippine team muling nadagdagan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Inanunsyo ng Land Transportation Office o LTO na sapat na ang supply ng mga plastic cards para sa pag-i-issue ng driver's license. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Kumpiyansa ang Land Transportation Office o LTO na matugunan ang mga backlog sa driver's license dahil sa pagtanggap ng ahensya ng 1 milyong plastic cards kamakailan lang. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza III, ang supply na ito ay makocover na ang mga lisensyang nag-expire mula ika-1 ng Abril hanggang ika-30 ng Setyembre. Dahil dito, layo ng LTO na mas padamihin ang produksyon ng driver's license at pabilisin ang delivery upang maibsan ang backlogs nito. Ngunit sa kabila nito ay pinaiksi ang extension ng validity ng mga lisensyang nag-expire base sa inilabas na schedule of renewal ng LTO. Kaya naman nanawagan si Mendoza na mag-renew ang publiko ng mas maaga kung maaari dahil ayon sa kanya, hindi naman gaano hahaba ang pila. Halos 1 buwan po ito. Siguro naman may 1 buwan na may availability. Isang araw, 15 minutes na availability siya. Dagdag pa niya, 50% ng basic licensing fee ang multa kapag hindi nakapag-renew sa itinakdang schedule. Layo ng LTO na matapos ang backlog na 2.4 milyong lisensya sa March 2024 at 13 milyong backlog sa plaka naman sa April 2025. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Dating hilig lamang magsayaw, ngayon viral na. Panoorin ng isang dancer na abot Europe ang kanyang steps. Tunghayan rito ang buong detalye ng balita. Nagsimula lamang sa pasayaw-sayaw dahil sa hilig. At dahil sa kanyang talento at sipag mag-upload, isa siya ngayong TikTok trendsetter dahil sa kanyang mala-jazz moves na kinagigiliwan pa noong dekada 80 hanggang ngayon. Iyan si Lynette Serrano, isang 53 taong gulang na dancer. Hindi man may pagkaila ang edad, ang kanyang dance moves ay parang pang 20 anyos lamang. At hindi lang yan, mula sa kanyang panimulang upload sa TikTok sa tahanan niya sa Pasig, ngayon mala Eurostep na ang hatid niya sa mahigit kumulang 50,000 subscribers niya. Si Lynette ay makikitang sumasayaw sa Lourdes, France, sa Maribela, Spain at sa Versailles. Mala Eurosteps ang kanyang peg na talaga nga namang kinagigiliwan na ng kanyang mga international at local followers. Isang patunay na wala sa edad ang pagsasayaw. Ito ay nasa puso. Keep dancing, Lynette Serrano. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Rosters of Champs, isa na namang Filipino pride ang aarangkada sa Paris 2024 Summer Olympics kung saan mapapasama si Filipino boxing pride Umir Marcial sa most anticipated event na ito. Makakasama ni Marcial ang 3 pang kwalipikadong atleta na sina Asia's pole vault king EJ Obiena at Philippine pride Carlos Yulo at Aliyah Finnegan. Sa kabuuan, 4 na atletang Pilipino na ang kasadong lalaro sa Olympics na nakatakdang ganapin sa ika-26 hanggang ika-11 ng Agosto sa susunod na taon. Nitong kamakailan lang, inihayag ng label ni Jungkook ng K-pop supergroup na BTS na ilalabas ang kanyang solo debut album sa Nobyembre. Sinabi ng Big Hit Music na i-release ng singer ang album na pinamagatang Golden sa ika-3 ng Nobyembre. Ayon din dito, ang Golden ay isang album na inspired sa golden moments ni Jungkook, ang golden mangmen ng BTS at isang solo artist. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, magnitude 6.4 na lindol yumanig sa Davao Occidental. Grupong tutol sa pagtatayo ng EDCA site sa Cagayan nagrally sa harap ng batasang pambansa. 10 milyong pondo kaloob ng COMELEC sa PCG para sa BSKE Security Ops.
DOH kinumpirma na walang lockdown na naganap sa mga ospital. Supply ng plastic cards para sa driver's license sapat na. BTS Jungkook nakatakdang maglabas ng album sa Nobyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.